sa iyo, ang reklamo mo kasi, personal. Mali- Alright? So, Mali po tutulong ba ako? mali po- Magtuturo ako sa iyo. Mali po yung ayos. At ang pagturo ko sa iyo, parang tulong na lang sa kaalaman at sa mga gagawa mo. Hindi kami pwedeng manghimasok sa personal na bagay. Mali po. May mga anak kayo? Mali po. Mali po. Dalawa. Ilan taon na kayo nasasama yung misis mo? Mali 20 years po. Sa loob ng 20 years, masaya ba si misis mo sa iyo? Meron ka bang pagkukulang? Sa normal na ano naman po na mag-asawa, alam ko wala naman pong Okay, pag sinabing normal, meron ba siyang hindi gusto sa iyo? Ikaw ba'y nananakit? Masakit magsalita? yun po yung hindi ko ginawa sa kanya kahit pag nasaktan kahit isang beses. Si misis mo ba, paano mo nakilala to? Niligawan mo ba to? O ano ba? Niligawan. Okay, matagal ba kayo nagligawan? Matagal naman. Anong nagustuhan sa'yo ng misis mo? Ugali ko na mabait ako. Kasi yun naman po yung nakita niya sa akin. Ugali mong Mabait na... mabait. Anong hindi gusto ng misis mo sa'yo? Anong reklamo sa'yo ng misis mo? Trega mo ba yung pera mo para masuportahan ang pamilya mo? Or kinakapos ka ba? Na medyo Kinapos po, pero ginagawa ko naman po ng paraan na tumulong. nagtatrabaho ba misis mo? Hindi. Nagtatrabaho naman po kami pareho. Saan ang misis mo ngayon? Nagsama na rin sila na yun. Magkasama na ulit sila. Meron na ang misis mo relasyon dito sa taong to. Nahuli ko na umamin na sa barangay, nagkasulatan na kami, may kasunduan na nagpatawaran. Umamin siya mga nakasama niya sa sa Tapos, okay. So pinatawad ko siya lang sa mga bata na gusto kasi ng mga bata mabuo yung pamilya. Okay. Yung taon ng mga anak mo? 10 po yung bunso, 15 yung Babae, lalaki. babae yung Anong sinabi ng anak mong babae, panganay? alang-alang sa gusto nila, ayaw nila magulong buhay. Kasi Ay, medyo naapektuhan ngayon yung anak kong panganay kasi sabi niya kung magkakagulo ko, papakamatay ako. Yun yung ayaw kong tanggapin na ano mangyari. Kasi ninatakot nila. nanawa na kaya ang misis mo sa'yo, na ayaw na sa'yo, kaya parang hindi niya na gusto, hindi na siya masaya. Hindi kaya, nung pinakasalan mo na hindi niya pa may mga bagay na gusto niya pang kumbaga, nag-explore pa siya, naghahanap pa siya ng... Hindi naman po kasi may alam ko Alam mo kung bakit ka tinatanong ito? Hindi po pwedeng hindi po. Gusto kong pagduduldulan sa'yo, may problema ang misis mo. Pag ang isang bagay, isang tao na parang kahit na anong magandang pakikitungo mo, katapatan mo, pero kung talagang ayaw niya sa'yo, wala na siyang pagmamahal sa'yo. Tanggapin mo. Kahit na anong luhod mo sa kanya, kung talagang ayaw sa'yo, wala na magagawa roon. Maliban na lamang kung pareho kayo talagang kagustuhan niyo, gusto ninyong isalba yung inyong pagsasama. Ibang usapan yun. Pero kung ikaw lang ay desidido para sa iyong anak, ito namang salawahang misis mo, nangangati, gusto niya maglalaki, gusto niya tumikim ulit, ano bang meron sa'yo na wala sa kanya? Ano bang meron doon na wala sa'yo? O baka meron siya nakita sa'yo, karinyoso, medyo nakikita niya yung kanyang imahinasyon na ideal na yun, na nakita niya, ay, ito palang hinahanap ko noon. Pakinggan mo muna. May kantang, it's so sad to belong to someone else when the right one comes along. Maaring hindi kayong tama. Alam mo sabihin? Napakalungkot na malaman na hindi pala, na ikaw pala ay merong pag-aari ng iba. Pero ito yung tao na to, dumating sa buhay mo. Yun ang tama sa'yo. Ang problema, ang pagkaramdam ng misis mo, mali, hindi ikaw yung mister na hinahanap niya. Yun ang mister na makikita ko. Ang nakikita ko lang po dahil sa pera po. Kasi mayaman po yung foreigner po kasi. Ganito yan eh. Pera, siguro, sawa na siya sa pagiging mahirap. Siguro, sawa na siya sa pagiging mahirap. Sawa na siya sa buhay kalbaryo, sawa na siya sa buhay ng kakulangan, sawa na siya sa pagtitiis. Gusto niya naging malaya. Sabi niya siguro, sayang naman ang panahon ko rito sa lalaki na to, mamamatay na lang ako eh. Hindi ako masaya.
ko naman po, aminin ko, nagsikap naman po ako. Hindi. Ano sa palagay mo? Hindi. Para kang lumuluhod sa akin, nagmamakaawa, nagsusumamo eh. Gusto kong harapin mo yung tanong ko sa'yo, anong gagawin mo kung yung taong minamahal mo ayaw na sa'yo, nanawa na sa'yo? Una, kulang ka sa salapi. Pangalawa, wala na, patay na yung kanyang patay ng pag-ibig niya sa'yo. So, ang hirap buhayin kasi ikaw lang nagsusumikap. Ilarga mo na ang misis mo. Bantayan mo, alagaan mo yung anak mong panganay na babaeng 15 anyos at 10 taong gulang na lalaki. Mahal ka ba ng mga anak mo? Yun ang yaman mo. Ang asawa, madaling palitan. Ang anak, hindi mo pwedeng palitan. Galing sa iyo yan. Ano mo kamahal ang anak mo? Mahal na mahal po. Kasi sila, sa kanila po ako kumukuha ng mga Okay. ang lakas Di po. yung inspirasyon mo, ang trabaho mo, pagising mo sa umaga, tinitibok ng puso mo, isipin mo sa anak mo. Eventually, ang anak mo, kapag nakita na mahal mo sila, hindi mo sila pinababayaan, anak mo mismo magsasabi sa'yo, pa, okay na sa amin kahit maghanap ka ng girlfriend. Basta't nandito kami sa'yo. So, kung ako sa'yo, protektahan ko yung mga anak ko. Pagtanda mo, sila ang nakakaintindi, hindi ka papabayaan. So, anong nakita mo sa sinabi ko sa'yo? Nagising ka ba? Kasi yung una kasi, kaya po siya sinalong pa kasi dahil sa aming mga anak ko talaga. Ngayon, sa pangalawang pagkakataon, yung pag-ayaw na talaga, bibitawan ko siya. May mahahanap ka dyan ng babae na parang tatayo at makikita niya na parang siya magiging ina sa mga anak mo. Okay? Kung magmadali, darating yan. Ang relasyon hindi hinahanap, dumarating. Okay ka naman. Mukha ka naman si Daniel Padilla. Nakahanap ka rin ng Catherine Bernardo mo.